So, evaluating limits via factoring. So, kung hindi tayo gagamit ng direct substitution at hindi tayo gagamit ng L'Hopital rule, factoring ang pwede natin gamitin mag-evaluate ng limits. So, kumuha muna tayo ng mga examples galing dun sa mga online videos na nakita natin. So, yun. Alam naman natin ang factoring ay isa sa mga math skills na dapat master natin. Dahil yan ay magagamit natin sa lahat ng aspect ng math. Di lang sa algebra. Kasi pwede natin gamitin yan sa analytic geometry, sa trigo, at kung ano-ano pang branch ng mathematics. Kasama na ang calculus dyan. So, yan. Evaluating limits via factoring. Tayo ngayon. Para okay lang tayo ngayon, di ba? So, yun lang. Mamaya siguro magsaset tayo ng mga examples nating sarili. So, yun lang.